Ready na. Bakit nagtutuhod lang yung tindi? Kumanda na ang lahat. Cameras, lights, handa na kayo? Ang costumes at props. Ay, bakit ka natutulog? Magsushoot na tayo. Alam nating lahat, mahalagang bahagi ito sa pagtanggap sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya nga lang, napakatamlay ngayon ng mga simbahan. Nawala ng pananalig ang mga kapatid natin nang hina sila. Mahirap isipin, ang pagtamlay ng mga templo na nangyari noon ay nangyayari ulit ngayon. Ha? Bakit nga ba? Tinatanong mo ba ako kung bakit? Siyempre, hindi ko alam. Para lang, ipaalala sa lahat na magbantay sa pagpapakita ng Panginoong Hesus. Ang ating iglesia ay nagpasyang gumawa ng dulang pampatibay ng pananalig, isang babala mula sa kasaysayan. Okay, magsushoot na kami ha. Ayos. Ready na ba mag-roll ang lahat ng grupo? Bakit? Artistang lalaki na Fariseo. May problema raw sa bahay. Hindi daw siya makakarating. Ano? Ano ba yan? Ang galing naman niyang tumiming. Bakit kasi ngayon pa ito nangyari? Saan ako kukuha ng kapalit niya ngayon? Nandito si Pastor Ja. Ay, Pastor Ja. Direksya naman. Anong oras na, oh? Bakit hindi pa kayo nagsushoot? Pastor Ja, yung artista ng Pariseo, nagka-problema sa kanila, hindi siya makakarating. Anong gagawin natin? Ano pa nga ba? Eh, di maghanap tayo ng kapalit. Pero anong oras na? Saan tayo makakahanap ng kapalit niya? Ang dami naman tao dito sa atin. Kumuha ka ng isa sa kanila. Ikaw, halika. Teka, sandali lang, Pastor. Bakit? Hindi pwedeng kung sino lang ang gaganap na Pariseo sa dula natin. Bakit naman? Dapat, leader ang dating. Hmm. Alam dapat ang Biblia. Pero mas importante, dapat ipokrito rin. Tama ang sinabi mo. Oo. Buti na lang, ikaw ang ginawa kong direktor. Pero sino Naku, pwede? Pastor Ja! May nakita na ako magpapariseo! Sigurado ka? Oo! Sino siya? Siya ba? Ikaw ang magiging pariseo! Hmm? Tinatawag mo akong fariseo? Pasensya na, Pastor Ja. Ang ibig kong sabihin, walang sino man ang bagay na gumanap na pariseo kundi ikaw! Ano ba yan? Diretsuhin mo kasi ako. Kung ganon, gagawin mo talaga? Ako? Oo! Ayoko nga. Pastor Ja, huwag kang umalis! Kailangan ko talaga ng tulong mo. Naghihintay ang lahat na mapanood ang dula. Hindi ako handa sa papel. Paano ko gagawin yun? Bilis na, Pastor Ja. Magpalit ka na ng costume. Kakayanin ko ba? Kaya mo yan. Sige, bilis na. Kaya mo yan. Teka, Ayos to. Bagay si Sa Pastor. wakas, meron na tayong pariseo. Siya, di ba? Tandaan niyo mga linya niyo, ha? Oo. Maliwanag. Maghanda na kayo lahat. Magsushoot na tayo. Okay. Ready? Action! Naku, nabalitaan niyo na ba? Gumawa na naman ng milagro si Jesus. Binuhay niya si Lazarus 4 na araw pagkamatay nito. Alam niyo, sikat na sikat ang mga milagro ni Jesus sa komunidad ng mga Hudyo. totoo yan. Alam niya ng lahat ng tao sa Tama kanya. ka. May nagsasabing siyang prinopesiyang Mesiyas, ang Kristo. Sandali lang. Hindi pwede maging Kristo si Jesus. Tama. Paano magiging Kristo ang taong hindi sinilang sa Bethlehem? Oo nga. Teka, sa tingin ko, si Jesus ay pinadala ng Diyos. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng ganong kapangyarihan? Oo nga. Sa tingin ko, nalilang ka na rin. May mga pinuno ba o pariseo na naniniwala sa kanya? Wala. Pero, sa ngayon, maraming tao ang nagsasabing si Jesus ang prinopesiyang Mesiyas. Tama. Narinig ko rin siyang mangaral at ang mga salita niya ay makapangyarihan. Tama. Nagmula yun sa banal na espiritu at ang Oo. tinig ng Diyos. Oo. Teka, mali ka. Sabi ng mga elder, isa sa manililang. Totoo yan. Sinabi ng Sanhedrin, ang pumilala kay Jesus na Kristo ay paaalisin sa sinagoga. Tama na, parating na ang Eldo. Kausapin natin ang elder tungkol dito. Wow, grabe. Tama ang desisyon ko. Perfectong pariseo si Pastor Ja. Nabalitaan ko na maraming tao ang umalis sa templo natin para lang makinig sa pangangaral ni Jesus ng Nazaret. Ipinagbabawal ito. Bawal talaga. Oo, bawal ito. At saka, anong linya? Anong linya ko? Hindi ko na... Alam ko na sasabihin ko. Pag narinig nyo ang pangangaral na nagbalik na ang Panginoong Jesus o mga bagong salitang pinahayag ng Diyos o gawain ng Diyos ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, tandaan nyo, huwag kayong maniniwala. Huwag talaga. Huwag na huwag nyong Pakikinggan, babasahin, Tigil! Tumigil kayo! Mali yan! Mali yan! Ay naku, pariseo ka dito, hindi isang pastor. Oh my, pasensya ka na. Hindi ka pwedeng malito pag umaarte ka. Sabi kasi ako,
Isa pa ha? Tandaan mo, isa kang pariseo, okay? Pariseo. Okay, humanda na kayo lahat. Ready? Action! Elder, kumukonti na ang mga tao pumupunta sa templo para magbigay ng alay. Parami ng parami ang sumusunod kay Jesus. Mag-isip ka ng paraan. Tama. Kung magpapatuloy ito, susunod at maniniwala sa kanya ang lahat. Pati mga Romano, darating para kunin ang mga lupain at mga maya natin. Mawawala ang kapangyarihan natin dito at masasarap na pagkain. Oo, Wala raw ang ano. masarap na pagkain daw. Naku, totoo kaya ang sinasabi niya. Huwag kayong matakot. May paraan ako upang hindi sumunod ang mga tao kay Jesus. Mga kapatid, may mga nagsasabi na si Jesus ng Nazaret daw ang iprinopesiya na Mesiyas. Pero paano yun mangyayari? Posible yun. Sinasabi ng kasulatan, kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo ay siya mong isagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Tama. Marami sa mga turo ni Jesus ay hindi nakalista sa mga kautusan. Hindi niya ito sinusunod at nagtatrabaho siya sa araw ng pahinga. Gumagawa siya ng mga bagay na wala sa kasulatan. Oo nga. Paano siya magiging yung prenopesiyang Mesiyas? Kaya hindi tama na sundin niyo siya. Tama. Si Jesus at mga disipulo niya ay hindi ginagalang ang Sabat. At sinasaluhan niya ang mga makasalanan. Hindi ba malinaw na paglabag yon sa mga kautusan? Tama. Sabi ng kautusan, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pero ang tinuturo ni Jesus, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sino mang sayo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo sa kanya ang kabila. Hindi ba pagdaragdag yun sa kautusan? Oo nga. Kaya dapat, pag-isipan nyo ito na mabuti. Tama ka. Sinabi nga ni Jehovah na, huwag mong dadagdagan at huwag mo ring babawasan. Di ba ang mga salitang pinalalaganap ni Jesus ay pagdaragdag sa mga kautusan? Tama. Pero ano bang nangyayari dito? Hindi ko rin Ang naiintindihan. sabi ni Jehovah, huwag mong dadagdagan at huwag mong babawasan. Yun ang kailangan sundin ng mga tao. Tama? Pero hindi natin yun maaaring itaas sa Diyos. Tama? Kung hahadlangan natin ang gawain ng Diyos sa mga batas, hindi ba tayo nagiging hindi makatwiran? Hindi ba natural lang na sa bagong panahon, gumagawa ang Diyos ng bagong gawain at naghahayag ng mga bagong salita? Tama. May plano ang Diyos sa gawain niya at malaya siyang gawin ang gusto niya. Ano mang ginagawa ng Diyos ay ang katotohanan at ito'y para iligtas ang tao. Bakit natin gagamitin ang inatas ng Diyos sa tao para Tahimik ka! hatagan ng Diyos? Ha! Kalokohan yun! Tayo'y nananalig sa Diyos ayon sa Biblia. Paano nito mahadlangan ng Diyos? Tama. Oo nga. Lahat ng salita at gawain ng Diyos ay nasa banal na kasulatan. Walang mga salita o gawain ni Jesus ang nakatala sa banal na kasulatan. Tama. Nasa labas yun ng banal na kasulatan. Kaya paano yun magiging mga salita at gawain ng Diyos? Naniniwala tayo sa Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. At sa banal na kasulatan lang, ang wala sa banal na kasulatan ay hindi natin tatanggapin. Amen. Amen. Teka, hindi ko talaga naiintindihan kung anong sinasabi mo. Ha? Ano naman ang hindi mo naiintindihan? Matanong kita. Ang gawain ba ng Diyos ay limitado lang sa banal na kasulatan? Oo nga. Ano ba ang nauna, ang gawain ng Diyos o ang banal na kasulatan? Tama. Ano ba naman tanong yan? Siyempre, nauna ang gawain ng Diyos, tapos sinundan ang banal na kasulatan. Kung ganun, ang gawain ba ng Diyos na hindi pa nagawa ay pwedeng maunang may Siyempre, hindi! Hindi. Imposibleng mangyari yun, di ba? Ang dala ngayon ni Jesus ay bagong kapanahunan na may bagong mga salita at gawain. Tama. Paano naman yun maitatala sa lumang tipan ng Biblia? Oo nga. Ang Diyos, ang tunay at buhay na Diyos. Ang gawain ng Diyos ay laging bago at hindi naluluma at laging umuunlad. Amen. Ang problema, nililimitahan mo ang yapak ng Diyos sa mga nakaraanan niyang salita at gawa. Ito ay paghadlang at paglaban sa Diyos. Ano ang sinabi niya? Hindi man naitala lahat ang mga salita at gawain ng Diyos sa lumang tipan. Pero ang mga ito ay naitalang lahat sa luma at bagong tipan. Ika ka ba yung hawak mo? Ang buong Biblia ay patotoo ng ang buong
Biblia ay patotoo ng Diyos. Ang anumang wala sa Biblia ay hindi salita o gawain ng Diyos. Amen. Tamang sinabi ni Pastor Jan, hindi natin pwedeng limitahan ang mga salita at gawain ng Diyos sa lumang tipan. Kailangan nating limitahan ang mga iyon sa luma at bagong tipan. Yun ang mas tama. Maraming Mali! Mali na naman! Mali kayo! Ano ba? Wala sa script ang mga linyang sinasabi ninyo. Nasa kapanahunan tayo ng kautusan. Bakit may nilabas ang modernong Biblia? Itago mo na yan ngayon. Kayo tatlo, aralin mo yung mga linya nyo. Kayo naman, nawawala kayo sa balangkas ng buong kwento. Akin na yung script. Isang bagong panahon na may bagong gawain at mga bagong salitang pinahayag. Parang tinutukoy nila ang mga tinuturo ng kidlat ng silanganan. Sa tingin nyo, naniniwala sila sa kidlat ng silanganan? Maraming tupa mula sa iba't ibang sekta ay tinatanggap na ang kidlat ng silanganan. Sa tingin ko, tinanggap na nila. Tama. Niyayanig ng paglitaw ng kidlat ng silanganan ang bawat denominasyon at sekta. Maraming bumibisita sa website ng ang Iglesia ng Makapangyarihan Diyos para matuto pa. Pastor Jack, anong gagawin natin tungkol dito? Oo nga. Ninanakaw nila ang mga tupa ko. Hindi pwede yun. Tama. O sige, ikaw. Mukhang naniniwala ka sa kidlat ng silanganan, tama? Mami ka na, pinag-aaralan lang namin. Nag-aaralan? Utang Hindi na dapat ito. gawin yun. Kinukunan natin ang dula. Pwede ba tapusin muna Ay, natin? nako. Umaalis ang mga tupa ko. Wala akong panahon sa dula. Naghihintay mga kapatid natin sa... Anong bagay ang lagi kong sinasabi sa inyo sa araw-araw? Ha? Anumang turo tungkol sa pagbabalik ng Panginoon ay pawang kasinungalingan. Oo, tama Tama siya, yun. makinig kayo. Sinabihan ko kayong huwag aaralin o babasahin yun. Bakit hindi kayo nakikinig sa akin? Kung di aaralin yun, paano malalaman kung Oo, totoo o hindi mali? nga. Ngayon sa buong mundo, ang kidlat ng silanganan lang ang nagpapatotoo na ang anak ng tao'y nagbalik na bilang ang nagkatawang taong makapangyarihang Diyos upang ihayag ang katotohanan at gawin ang paghahatol mula sa bahay ng Diyos. Tumpak ito sa propesiya ng Panginoon. Tama, kaya inimbestigahan namin. Teka, pag-isipan nyo ito. Ha? Nagpapatotoo ang kidlat ng silanganan na ang Panginoon ay nagbalik na at nagpahayag na ng mga bagong salita. Walang ganong propesiya sa Biblia. Wala. Sa aklat ng pahayag, ang sabi, kung sino man ang magdagdag sa mga bagay na ito, daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nasusulat sa librong ito. Tama. Ang Biblia ay hindi maaaring dagdagan o bawasan dito man. Kaya, bawat sinasabi at ginagawa ng Diyos ay nasa Biblia. Kung wala sa Biblia, hindi yun nagmula sa ating Diyos. Tama. Lahat ng salita at gawain ng Diyos ay nasa loob ng Biblia. Walang bago mga salita o gawain na wala sa Biblia. Walang idinagdag. Nakuha nyo? Teka, bakit parang pamilyar yung sinabi niya? Pastor John, Parang narinig ko ang ngayon. propesiya ay hindi naman tumutukoy sa buong Biblia. Tama, Ang tinutukoy lamang nito ay ang aklat ng pahayag. oo nga. Kaya ang hindi pagdadagdag ng anuman ay babala lamang para hindi kung ano-ano ang dinadagdag sa propesiya ng Diyos. Hindi ibig sabihin na walang mga bagong salita o gawain mula sa Diyos sa hinaharap. Tama, Ang gawain at mga salita ng makapangyarihang Diyos ay katuparan ng propesiya sa aklat ng pahayag. Paano mo nasasabing dinadagdag lang ito sa propesiya ng Diyos? oo nga. Sa tingin nyo, hindi maghahayag ng bagong salita ang Diyos sa mga huling araw? Tama, Pastor Jah. Tama na. Hindi mo ba ako nakikita? May gustong sabihin si Pastor Jack. Oo nga. Pastor Jack, Pastor Jah, huminahon ka. Sabihin mo na sa kanila na nagkakamali sila. Sige, oo nga. Ilang beses ko na bang sinabi sa inyo, ha? Na huwag kayong sasapat kapag may nagsasalitang iba. Buti pa makinig muna kayong dalawa. Ah, ang mga nananalig sa Panginoon ay mapagkumbaba. Patapusin niyo sila. Oo na. Sige na. mga kapatid, malinaw na pernopesiya ng Panginoong Hesus. Mayroon pa pong maraming bagay na sa inyo'y sasabihin. Ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayon may kung ang Espiritu ng katotohanan ay dumating. Papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita nang mula sa kanyang sarili, kundi ang bagay na kanyang marinig ang kanyang sasalitain, at kanyang ipakikita sa inyo ang mga
bagay na magsisidahin at kanyang ipakikita sa inyo ang mga bagay na magsisidahin. Sa propesiya sa kahayan, ang sinasabi ng Espiritu sa Iglesia, ang nakatagumahan, ang bagong binuksan ng Kordero, at pagkaugong ng 7 kulong. Lahat ng ito ay gawain at salita ng Diyos sa mga huling araw. Pero sabi nyo, sa labas ng Biblia, di makikita salita at gawain ng Diyos. Hindi ba't hayag ang paglaban nito sa mga salita ng Panginoon? Hindi ba't paglaban nito sa pagbabalik ng Panginoon? Paghatol ito sa Panginoon, ito ay pagkalaban sa Kanya. Tama. Hindi ba pagkundilan ito sa gawain ng nagbalik na Panginoong Jesus? Mga kapatid, Huwag kayong maniwala sa mga bagong salita o gawain. May Biblia ang mga mananampalataya at sapat na yun. Sampalataya sa Diyos ay pagsampalataya rin dito. Ano bang turo na wala sa Biblia? Ano bang turo na wala sa Biblia? Hindi ko tatanggap. Hindi namin tatanggapin anong salita o gawain. Pananalig sa niya ay pananalig sa Biblia at isa kung ano pa man. Ano bang di ayon sa Biblia? Kahit ang makapangyarihang Diyos pa ang nagbalik na Panginoong Jesus. Hindi namin tatanggapin. Ngayong ginagawa natin ang dula, hindi ba ganyan din kung paano tinanggihan ng Pariseo ang Panginoong Jesus? Tama. Pastor John, kinakatawan ba ng Biblia ang Diyos? Ang Diyos ba o ang Biblia ang nagliligtas sa sangkatauhan? Nagdadasal ba kayo sa Diyos o sa Biblia? oo nga, Sa tingin ko, ang katigasan niyo sa pagkapit sa Biblia at pagtanggi na tanggapin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus ay tulad lang ng mga Pariseo na tumanggi noon sa Panginoong Jesus. oo nga. Inakusahan noon ng Panginoon ng mga Pariseo. Saliksikin ng mga kasulatan dahil iniisip niyong may buhay na walang hanggan doon. At sila ang nagpapatotoo sa akin. At ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Pastor Jah, ipinalit mo sa Diyos ang Biblia at ipinangaral na ang paniniwala sa Diyos ay paniniwala sa Biblia at ang paniniwala sa Biblia ay paniniwala sa Diyos. Di ba't yapak yan ng mga Pariseo? Paano ka magkakabuhay ng walang hanggan dyan? Mga kapatid, tanging si Jesus lang ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Amen. Sa pagsunod lang sa yapak ng kordero natin makakamit ang buhay. May otoridad, ang salita ng makapangyarihan Diyos. Pag binabasa to, pakiramdam mo kaharap mo ang Diyos. At alam ng puso mo na tinig ng Diyos ang salita ng makapangyarihang Diyos. Tulad pag binabasa natin ang salita ng Panginoong Hesus. Bukod sa Diyos, kaninong mga salita ang ganon din ang epekto? Oo nga. Ang daming makikita sa ang salita ay nagpakita sa katawang tao, ang salita ng makapangyarihang Diyos. Tama. Ibinubunyag nito ang plano ng pamamahala ng Diyos. May mga salitang naghahatol sa kasamaan ng tao. Tama. Naglalantad ng landas para makatakas sa kasamaan at malinis ang tao. At nagsasabi ng wakas at huling destinasyon para sa bawat tao. Tama. Ito ang mga katotohanang dapat nating maintindihan bilang mananalig. Tama. Habang mas binabasa ko ang salita niya, ang puso ko ay naliliwanagan. Mas natitiyak kong katotohanan at tinig ng Diyos ang salita na makapangyarihang Amen. Diyos. Hindi kaya ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus? Ano? Nagbalik na talaga ang Panginoong Jesus? May punto rin ang nagbalik na sinasabi Panginoong nila. Hesus. Tumigil ka nga dyan. Ang mga sinasabi nila ay wala naman sa Biblia. Ha? Kapag wala dito sa Biblia, hindi natin Wala dapat kang batayan. pakinggan. Tama. Mga kapatid, pakinggan natin ang salita ng makapangyarihang Diyos. Huwag kayong makikinig sa kanya. Oo nga. Tama siya. Sa amin, sapat na ang pagbabasa ng banal na Biblia. Oo. Pastor Jah,
Paano namin malalaman kung totoo ang salita ng makapangyarihang Diyos kung hindi kami makikinig? Oo nga. Bakit ba kayo natatakot na marinig namin ang salita ng makapangyarihang Diyos? Ano bang nakakatakot doon? Takot? Ha! Hindi ako natatakot dyan. Takot. Isa akong pastor. Basahin nyo. Basahin Sige mo. na, Babasahin ko na ang makikinig mga kami na salita mabuti. Alin ba ang mas dakila? Ang Diyos o ang Biblia? Bakit ba kailangan ang gawain ng Diyos ay kaayon sa Biblia? Maaari kayang walang karapatan ng Diyos na higitan ang Biblia? Hindi ba maaaring lisanin ng Diyos ang Biblia at gumawa ng iba pang gawain? Bakit hindi sinunod ni Jesus at ng kanyang mga disipulo ang araw ng pamamahinga? Kung pananatilihin niya dapat ang araw ng pamamahinga at magsasagawa ayon sa mga kautusan ng lumang tipan, bakit hindi sinunod ni Jesus ang Sabat pagkarating niya? At sa halip ay naghugas ng paa, nagdaklog ng ulo, naghati-hati ng tinapay at uminom ng alak. Hindi ba wala ang lahat na ito sa mga kautusan ng lumang tipan? Kung iginalang ni Jesus ang lumang tipan, bakit niya nilabanan ang mga doktrinang ito? Dapat alam ninyo kung alin ang nauna, ang Diyos ba o ang Biblia? Bilang Panginoon ng araw ng pamamahinga, hindi ba siya maaaring maging Panginoon din ng Biblia? Yaong mga nag-aalala lang sa mga salita ng Biblia, yaong wala namang pakialam sa katotohanan o paghahanap sa aking mga yapak, sila ay laban sa akin. Sapagkat nililimitahan nila ako ayon sa Biblia at ikinukulong ako sa loob ng Biblia at kaya labis na lumalapastangan sa akin. Paanong makakalapit ang mga ganoong tao sa harap ko? Hindi nila pinapansin ang aking mga gawain o ang aking kalooban o ang katotohanan. Pero sa halip ay nahuhumaling sa mga salitang pumapatay. Paano magiging tugma sa akin ang ganoong mga tao? Napakatapang na mga salita ng makapangyarihang Diyos. Mga kapatid, kinasuhan ng mga Fariseyo ang Panginoong Hesus sa paglabag sa mga batas at hindi pagiging Mesiyas. Ipinako noon ang Panginoong Hesus sa krus. Nakagawa sila ng matinding kasalanan. Ang pagkakamali nila ay isang babala para sa bawat isa sa atin. Tama. Kung tutularan natin ang mga Fariseyo at ang gihat talikuran ng Diyos dahil wala ang mga bagong salita't gawain niya sa Biblia, ang hahantungan natin ay tulad din ng sa kanila. Tama. May punto siya. Dapat dating siyasatin ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Hindi tayo dapat malinlang ng mga tao na ginagamit ang Biblia para limitahan at labanan ng Diyos. Tama. Kung katotohanan ng ipinahahayag ng makapangyarihang Diyos, walang duda na siya nga ang nagbalik na Panginoong Hesus. Dahil sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Tama. Kaya pag-aralan natin ang mas matuto tayo. Mag-aaral ka. Binabalaan ko kayo. Kung pag-aaralan nyo ang kidlat ng silanganan, tatanggalin ko kayo sa iglesia. Tatanggalin kayo. Tanggal. At kung meron, sa kidlat ng silanganan ang pupunta para magnakaw ng tupa namin, ay itatawag namin sa pulis. Grabe At naman. sila ipakukulong namin. Papakulong Tama. na ng palataya ba sila ng Diyos? Pagkatapos nitong dula natin, nauunawaan ko na, ang paraan ng mga Fariseyo, ang paglaban nila sa Panginoong Hesus, ay tulad din ng paglaban at pagkondena nyo sa makapangyarihang Diyos. Alam nyo, wala na kayong ipinagkaiba sa mga Fariseyo noon. Hindi nyo na ginagampanan ng papel ng mga Fariseyo. Kayo mismo ang mga Fariseyo ng kasalukuyang panahon. Mga modernong Fariseyo! Ikaw, Pastor Dia, sabi ng Panginoong Hesus, aba sa inyo mga eskriba at Fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarhan niyo ang kaharian ng langit sa mga tao, sapagkat kayo hindi na nagsisipasok, at ang nagsisipasok ay ayaw ninyo makapasok. Walang kasalanan ng disposisyon ng Diyos. Huwag niyo kaming pigilang siya sa atin ang gawain ng makapangyarihan Diyos sa mga huling araw. Tama. Magsisi kayo at magumpisal sa Diyos. Kung hindi, ang katapusan niyo ay matutulad sa mga Fariseyo. Hindi niyo makakaya ang kaparusahan ng pagtanggi sa Diyos. Totoo, tama siya. Ikaw, huwag mong ipapanakot sa akin ang nangyari sa mga Fariseo. Tama. Sino man ang umalis para aralin yon ay tatanggalin ko sa iglesia ngayon Tanggal din. kayo. tatanggalin? tayo? Ayaw na namin dito sa inyo, kapatid. Mga modernong Fariseyo kayo. Tumabi kayo. Gusto ko nang hanapin ang tunay na daan. Hoy, Mga Fariseyo. Brother, Pastor Dia, hindi mo na kami dapat tanggalin. Gusto rin naming pag-aralan ng mga salita ng makapangyarihang Diyos sa mga huling sister. araw. Brother Chen! Hoy, Sister Siya. bumalik kayo. Tayo nyo kami. Wala na. Wala na sila.
Ano tinitingin-tingin nyo? Habulin nyo sila! Mga kapatid! Bumalik kayo! Sandali! Bakit umalis silang lahat? Ay, ang babala mula sa kasaysayan, dula ito. Pero naulit ang pangyayari. Ay nako, ayoko nang sundin ng mga fariseyong yon. Pag-aaralan ko na rin ang gawain ng makapangyarihang Diyos. Hintayin